Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Magandang umaga, Luzon, Visayas, and Mindanao. At magandang umaga rin po sa lahat ng single taken. At lahat po ng mga may jowa, walang jowa, no? At importante ho, masaya ang puso ng bawat isa. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. On this Wednesday, February 14, 2023. Welcome po sa Spikers Net. Samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga dito lang po sa ating programa sa Radyo Pilipinas 2 Sports. Live po tayo ang napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. At napapanood, napakikinggan din po tayo via facebook.com/Radyo Pilipinas 2 Sports. At syempre, you may also follow us sa ating Twitter account sa twitter.com/RP2918 para po sa mas maraming sports updates. Kung napapansin nyo ho, solo flight ang inyong lingkod ngayong umagang ito, no? Kasi yung ating partner, si Timothy Tapales po, masaya ngayong araw na ito. Ewan ko saan nagpunta si Tim, mukhang nakakuha ng maraming promo at saka maraming discount, no, Ma'am Rox, no? No, ng pagkain po mga kaibigan siguro. At kung nasan man, ikaw team, sa mga puntong ito, enjoy. Ba't ka tumatawa, Mika? May date ka ba mamaya? At tumathumbs up ka pa. Ikaw, Ma'am Rox. Busy. Work muna, work. Focus sa work. Ayan po, Valentine episode tayo today dito po sa Spikers Net. At least di nag-offset si Ma'am Rox. Tama naman, oo. Si Mika, oo. Tama naman, mahaba naman ang araw. Tsaka si Mika, mukhang nag-advance na kahapon yan. Ayun na, Happy Valentine's Day sa mga ating volleyball players na masasaya ang kanilang mga puso ngayon, ano? Sina KKD, si Kim D, kasi nga, syempre, hindi ka naman ba kikiligin kay Papa Dwight Ramos, di ba? Syempre, ang happily married na si Jaja Santiago and si Coach Taka Minowa ng Next Led, and si Abby Maraño, very inspired with her partner na si Camille Cal. So yan, syempre, araw ng mga puso, kilig-kilig to the bones ang ilan sa atin. At syempre, na speaking of kilig-kilig pa rin, ang mga volleyball fans, ayan, may reason para mas lalong kiligin dahil halos magsasabay po ng pagbubukas this coming days at sa susunod na linggo. Ilang araw lang ang nagsiseparate sa pagbubukas po ng UAAP Season 86 Women's Volleyball at ng Premier Volleyball League 2024 season.
Tapos may ongoing pang PNVF Champions League Men's Tournament. Yung sa women's side po, natapos na ho yan. And yung UAAP Season 86 High School Volleyball Tournaments, natapos na rin. So alamin ho natin yung mga preview, no, sa UAAP Women, sa PVL, ano ba yung mga i-expect natin with a few days to go before their opening. And nung Monday ho ay nagkaroon ng press conference yung UAAP, no, para po dun sa pagbubukas nga ng Season 86 Volleyball Tournament, at nakapanayam natin ang ilan sa mga players and coaches on their preparations, expectations, ang mga ginawa nila in the off season para po naman magandang laban ang kanilang maibibigay sa panibagong sabi nga spike season na naman. Maraming mga pagbabago sa mga coaching staff, may mga natira pero iilan-ilan na lang, halos nagpalit na rin talaga ng mga coaches yung mga teams, especially sa women. And maraming mga key players, no, notable names in Season 85 ang mga nagsilipatan na sa pro. Lalong-lalo na sa Lasal. Kaya mamaya ating mapakikinggan yung panayam natin sa kanilang koponan and yung mga kung sino-sino ba yung mga nawala sa kanila, no, kasi starting Saturday ay sisimulan ng Lady Spikers yung kanilang title defense dito po sa women's volleyball. So ilan lang ho yan sa mga i-discuss natin, no? Siguro kunin na natin ang ating first break ng programa para mamaya dire-diretso na tayo with the PNBF Champions League Men and yung recap ng women's tournament ulit and UAAP. Tapos syempre ang PVL All Filipino na very excited na si Ma'am Rox para suportahan naman yung kanyang Creamline Cool Smashers, no? Isa sa mga koponan ho yan na nagpakita doon sa 2-day PVL Midday last Sunday and Monday, kung saan na nagkaroon ng pagkakataon for photo shoots and then ay pagkulitan sila before the real action begins next week dito po sa PVL All Filipino. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Spikers Net. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Davao City Bulk Water Supply Project na siyang magsusupply ng malinis na tubig sa Davao City. It is not just about supplying Davao City with bulk water. It is also about ensuring that its people are provided with clean water and to improve their quality of life. Now, the facility has been delivering 300 million liters of water per day to over 1 million households in Davao City. Ikinagalak at ibinida rin ng Pangulo na gagamit ng renewable energy ang planta dahil ang disenyo nito ay sinunod sa Water Energy Nexus Model. They are also producing electricity from the hydro plant which runs the plant. It enables the renewable energy through its built-in hydroelectric power, lessens reliance on our already strained electricity grid, and responds to the clamor for better environmental stewardship, more responsible management of natural resources.
Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Mula center line, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Ang ating oras, 10:16 ng umaga at ito, simulan na natin ang ating programa starting with PNVF Champions League Women's Tournament. Natapos na po ito mga kaibigan kung saan nga ang tinanghal na kampiyon dito. No, surprisingly, ang Petrogas Angels no matapos nga nilang talunin ho sa knockout championship game ang Petrogas ang Signal HD Spikers mga kaibigan no kasi bakit surprisingly kasi nga etong Signal po unbeaten sila hanggang sa finals no lahat ng elimination round games and yung semifinal game nila ano po yun panalo sila lahat doon but pagdating nung finals hindi natin alam anong nangyari sa Signal. Siguro medyo humina yung connection nila. Kaya ang Petrogas Angels took advantage to score a 25-19, 27-25, and 25-22 victory para po sa kanilang kampyonato. Samantala, sa labanan para sa Battle for Bronze, ang Cherry Tigo naman, 3-0. Ang itinala rin na panalo kontra CSB Lady Blazers 25-20, 25-13 at 25-13. So tatlong PVL teams yung lahat ng PVL teams na sumali dito sa PNBF Champions League ang mga nag-podium finish. And this will be a good preparation, good build up para po dun sa Cherry Tigo, Petrogas and Signal dahil 1 week to go no or 6 days na nga lang bago po ang pagsisimula ng PVL All Filipino Conference and they are really showing na sila ay top contenders para po sa titulo dito po sa 12th team field ng PVL All Filipino. Mamaya ho ay mapakinggan natin dun sa naging panayam natin kay Coach Oliver Almadro ng Petrogas kung paano nga nila bibitbitin itong championship sa PNVF Champions League for Petrogas going to the PBL. Kasi ginamit talaga nila yan bilang build up for their campaign kasi medyo matagal-tagal na rin na hindi champion itong Petrogas. Yung mga individual awardees natin dyan, Ma'am Rox, pwede ba nating ipakita? Yan, oo. So, ang MVP, si Brooke Van Sikel. MVP. Then, Best Libero, si Don Macandili ng Signal. Best Middle Blocker, si Abby Maraño. Dalawa sila. Kasama niya si Rem Palma ng Petrogas. Best outside hitter natin, si Jonas Abete ng Petrogas pa rin. And best setter si Jel Cayuna ng Signal HD Spikers. Yes. So sila ho yung mga naging top performers individually sa katatapos lang na PNBF Champions League for Women. So aabangan natin kung yung mga naipakita ba ng tatlong koponan na ito madadala nila sa PBL. Samantala sa PNBF Men's naman, ongoing pa po mga laro dito. Matatapos to sa Feb 17. So far sa Pool A, wala pa ring talo ang Signal HD Spikers with a 2-0 record. Ang Binild at sa Boj Spin Doctors may tig 1-1. Samantala ang PGJC Philippine Navy 0-2. Sa Pool B naman, The Navigators Iloilo. Kaya malinis na malinis. 3-0 slate. Ang VNS Aceret Griffins 2-1, ang Philippine Army at Philippine Air Force Bokya. Makatapos po ang dalawang laro, 0-2 ang kanilang naitala dyan. So mga laban ngayong araw na ito.
Yun, so magsisimula 1:00 ng hapon sa Rizal Memorial Coliseum, Philippine Army versus Philippine Air Force. O isa, magkakaroon na ng panalo dyan. Battle of the winless teams. Sa 5:30 naman, 3:30 Signal versus Savage, and 6 p.m. CSB Blazers versus PGJC Philippine Navy. From PNBF, dako naman tayo sa UAAP Season 86 High School Volleyball dahil netong mga nakalipas na araw po. Ang Adamson Lady Baby Falcons captured their first ever UAAP High School Girls Volleyball title. 14-0 sweep lamang po ang naman ang kanilang itinala dito sa Season 86 matapos niyang durugin itong National University Nazareth School Lady Bullpups sa score na 25-18, 25-18 and 28-26 nung Lunes dyan po sa Phil Oil Eco Oil Center. And with that, ang Adamson Lady Baby Falcons din po ay nakuha yung first player in their school, in their league, in the league history. No, si Shaina Nitura po ang tinanghal na most valuable player of the season. So first time for an Adamson player in high school girls volleyball. Aside dyan, si Nitura ang tinanghal din na best outside spiker para po sa ikalawang sunod na season, and dalawang Adamson players pa ang ginawaran ng individual award, with Mary Grace Del Moral bilang second best middle blocker and si Felicity Sagaysay bilang best setter. Samantala ang ilan sa mga NUNS players, no, na sina Celine Marsh ang first best outside spiker, si Kian Olango ang best opposite spiker, at si Biene Bansil ang first best middle blocker, while IC Cepada was hailed best libero. Sa boys volleyball naman, ang NUNS na ipaghigante yung kanilang mga girl counterpart dahil tinalo po ng Bullpups ang UE Junior Red Warriors sa winner-take-all Game 3, 25-25, 16, 27-25, and 25-21. Yan po ay matapos itabla nung UE sa Game 2, no, after a 5-set thrilling win. Down 0-2 yung UE nung Game 2, but naka-reverse sweep sila to even the series. But dito nga sa winner-take-all, NUNS steadied their ship for the championship, and this was the 5th title ng high school boys volleyball program, and reclaiming the championship after they lost it last season. So yun, congratulations sa Adamson Lady Baby Falcons at NUNS Bullpups for winning the girls and boys high school volleyball championship sa UAAP Season 86. Yan na, UAAP pa rin, no? Tawid naman tayo from high school, tungo tayo sa college. Dahil with 3 days to go, handang-handa na ang mga koponan na gumawa ng magagandang laro ngayong season at kalimutan yung mga nangyari in Season 85, especially for those teams na naghahabol for a Final Four. So, magsisimula na po ang UAAP Women's and Men's Volleyball Tournament on Feb 17 at the Mall of Asia Arena. So, Lasal Guns title repeat in women's tournament, no, after winning it in Season 85, breaking a 5-year title drought. Samantala, ang National University Bulldogs, ang kanilang inaasinta dito, forfeit. So, sabi nga ni Assistant Coach Noel Orculio ng Lasal Lady Spikers, mas mahirap magdepensa ng titulo, no, kaysa yung ikaw yung naghahabol, kasi lahat ng lahat ng arrows ay nakatutok dito po sa Lady Spikers.
So, silipin natin yung schedule mga kaibigan for the 17th and the 18th, no? Netong this weekend po 'yan. Ma'am Rox, pasilip nung ano. Yan, thank you. So, Feb 17 sa SM Mall of Asia Arena at 10 a.m. Ateneo Blue Eagles and UE Warriors sa men's division ang magsisimula ho ng aksyon. Susundan yan ng 12 p.m. na sagupaan sa pagitan ng Adamson Falcons at ng Lasal. At yung inaabangan na mga games sa women at 2 p.m. Ateneo Blue Eagles led by Roma Doromal at ang UE Lady Warriors with the promising high school star Casey Dongallo leading the charge for UE. Kasama niyan sila Angelica Reyes and the rest of the Lady Warriors. Bago ang 4 p.m. the main event, itong Adamson Lady Falcons led by Lucille Almonte. Siya na lang ho yung natira dun sa mga manghusay na players ng Adamson in the past season. Ang kanilang babanggain agad-agad ang defending champion Lady Spikers, Lasal Lady Spikers, na halos nalagas talaga yung lineup nitong Lasal kasi ang naiwan na senior dito si Thea Gagate. Malaking bagay ho sa Lasal na it will be more challenging for Lasal na magdepensa ng titulo kasi si Mars Alva, si Jolina De La Cruz, mga nagsigraduate na and they are now in the PBL. Si Justin Nazareno as well as Fifi Sharma hindi na pinagpatuloy yung kanilang playing year sa Lasal at they turned pro naman sa Akari Chargers sa PBL. So ibig sabihin medyo marami-raming kailangang punuan itong Lasal. Tapos yung kanilang spiker, si Leila Cruz, na nagkaroon po ng injury dun sa laban nila sa NU last year, mukhang hindi rin makakapaglaro this season 86. Kaya naman, bigger task for Lasal with Thea Gagate. At syempre ang rookie MVP, reigning rookie MVP Angel Canino. Silang dalawa ho yung inaasahan na mamuno para dito sa Lasal in their bid for a title repeat. Ayan, tas kanina binabanggit ko yung about dun sa mga changing or changes dun po sa mga coaching staff natin kasi eto sa women's volleyball natin, tanging si Coach Ramil De Jesus ng Lasal at si Coach Kung Poreyes ng University of Santo Tomas na lang po yung kumbaga sila na lang yung naging holdover ng kanilang mga oponan as head coaches kasi ang Ateneo ipaparada nila ang bagong coach nila, si Coach Sergio Veloso, na siya rin pong national team head coach ng ating men's volleyball team. Pinalitan niya si Coach Oliver Almadro. Si Manolo Refugia ang itinalagang head coach ng FEU after the reign of Tina Salak. Tapos si Coach Norman Miguel magbabalik sa National University. Jerry Yee will be calling the shots for the University of the East. At kasi halos dati si Coach Jerry ang humahawak sa Adamson. Ngayon sa UE na siya. At ang pumalit sa kanya sa Lady Falcons ay si JP Ude. Siyempre sa University of the Philippines si Coach Oliver Almadro po. So tatawid lang siya sa kabilang bakod, no? Pero nandiyan pa rin sa vicinity ng Katipunan. So ilan lang ho yan sa mga i-expect natin this coming UAAP Women's Volleyball Tournament.
very exciting kasi nawala na rin yung mga talagang stars in season 85. Isa dyan, si Ea Laure, no? Nasa PVL na rin, di ba? So, marami-rami. At sino kaya yung magi-step up? Merong mga panigurado, merong mga bagong sisikat na bituin para sa kanilang koponan. So, ayan, sa ating pagbabalik, ating pakinggan yung mga naging panayam natin sa ating mga players and coaches dito po sa Spikers Net. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating Senior Citizens Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naghuhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Ang ating oras, 10:35 ng umaga. At ito, at this point ay ating pong pakinggan ang mga naging interviews natin ng RP2 Sports. Kina Thea Gagate at Coach Noel Orculio ng Lasal Lady Spikers, Coach Oliver Almadro ng UP Fighting Maroons, Lucille Almonte and Bang Pineda of the Akari the Adamson Lady Falcons, and Roma May Doromal ng Ateneo Blue Eagles, and si Josh Ibanez ng UST Golden Spikers. And here it goes.
Thea, your thoughts on defending the crown this season? Ano po? Your thoughts on defending the crown this season? Ano yung mga naging preparations in the pre-season? Same lang yung preparation as per last season. It's just that this year mas focus kami sa bawat skills namin. Mas i-work namin yung pagiging solid namin as a team. How confident are you with the team right now? I'm very confident kasi lahat ng pinaghihirapan namin, kailangan na namin ilabas all throughout the games, each game, and give it our best. Paano lang yung mindset na yun nga sabi ni Coach Noel, parang mas mahirap mag-defend kaysa yung habulin niya yung corona. Ano lang yung mindset, especially syempre parang target na kayo ng lahat ng other 7 schools. Yes po, that's what always Coach Noel says to us. So kailangan na talaga namin pag-isipan ang mga pinaghihirapan ng student natin sacrifices na kailangan namin ilabas yun in every game na dapat kailangan namin yung bawat skill na pinaghihirapan namin para Si Jordan at si Mars Alba, wala na sa inyo. Paano yung naging nyo? Paano kayo nag-step up sa team na ngayon na target na kayo na lahat? Since nawala yung dalawa sa pinakamagagaling na players nyo in the final. Inisip na namin na kaya namin. Kasi ngayon, panahon na namin to. Parang tapos na yung time nila Ate Mars. Ngayon, time na namin ni Julia to lead the team. And we're just very grateful na binigyan kami ng chance. And, we just always remind the younger batches na kaming other seniors ay nandito lang para sa mga. Okay, you're very successful so far in your AP career mo, pero what are your personal goals ngayon bilang isa na sa mga ate ng Personal goal is to just give my 100% every game. Nakita ko ano yung na-achieve ko in life. Kasi again, bawat season, iba-iba naman. So, kailangan lang lagpasan pa kung ano yung performance ko last season. Personally, may kaba, may doubts, may konting anxieties pa rin ba on entering a new season and ngayon defending the crown? Or medyo mas sanay ka na ngayon sa pressure when it comes to It's normal naman to have that anxiety as a player. Parang hindi talaga yung mawawala. Pero, yeah, nandun pa rin yung pressure. Pero at the same time, I just want to do it one step at a time. Like, ayoko i-advance. Kaya, kailangan this from the season. Parang, we're gonna get that game like one step at a time. Gano'ng kalaki na lang yung international training camp so far? How do you think that will help you guys ngayong season? Malaking bagay yun. Pero, yeah, kailangan na lang i-apply. Manag-manag ko na lang. Thank you, Thea. Good luck. Good luck sa season. Yun nga coach, title defense, sinabi mo na kaninang mas mahirap, paano nyo lang pinaghandaan? Minomotivate lang naman namin yung mga bata na kailangan paghandaan ng mabuti dahil all of the teams na sa UAP, they are after against us since tayo yung defending champion. So mas mahirap ngayon compare nung last year dahil tayo yung nag-ahabol. So lagi lang namin minomotivate sa training ng mga bata na huwag kayong magsasawa. Tsagayin lang kung yung nandito dahil since maraming nawala sa atin. So yung adjustment lang na ginagawa namin nandun naman. Tuloy-tuloy naman yung sistema ni Coach. Yan nga coach, mabibigat yung nawala, gaano ka lang ka-confident na kayang-kaya mag-step up ng mga natira at mga bagong papasok? Kami naman, tiwala naman kami sa mga bata na they will deliver sa game. So, tuloy, ano lang, yun lang sabi namin, tsaga lang. Since maraming nawala, tsagayin lang kung anong nandyan. Coach, update lang kay Laila. Makakalaro na ba? Hinintay pa namin yung clearance ng doctor. So, let's wait and see. Coach, gano'ng kalaki bagay yung Thailand experience, international experience? It's a good experience since maganda yung naging ano namin, training doon. Although, sabi nga nila, yung mga nakapanood, tulap lang naman. So, good experience pa rin kasi club team yung nakalaban namin. So, mas, I think, natuto naman yung mga bata sa naging experience nila.
Coach, gano'ng malaking bagay yung meron kayong Angel kanina? Andyan naman yun kasi kami naman nung naglaro ng Shakey's, wala naman si Angel. So, malaking bagay dahil siya yung naging go-to din namin last season ng Divide. Since andyan pa siya, hindi naman kami umaasa sa kanya, pero lahat kailangan magtrabaho, hindi isang tao na. Sabi nga, it's a team game, hindi individual. So, lahat inaasahan sa team. Coach, Aliyah Malaluan, 100% na ba ngayon? Hopefully, 100%. Si Shebana naman, Coach, yun nga, unti-unti nag-improve last season. Ngayon, gano'n yung makikita yung role niya sa team? Malaking big role since wala pa si Layla. So, siya yung nag-fill ng void na wala si Layla. So, I think na nakaka-adjust naman na yung bata. Coach, may mga request ba kayo? Meron naman. May certain expectations ba sa kanila kasi gawa nga ni Angel rookie MVP last season? Kami naman, wala naman kami, basta kami, they have to perform dahil na-line up kayo since makita nyo kung bakit kayo na-line. Thanks, Coach. Sabi ko nga, this is a challenge, big challenge, but it's somewhat a blessing for everyone, for me, for the volleyball community of UP, and for the volleyball program. And we are always praying that we have sana worthy kami sa mission and sa task sa ating Lord this year. Yes, yun muna. Coach, gaano ka-challenging to? Kasi parang yung men's team mo nung nasa Ateneo, ganito rin, nag-start ka sa scratch, binomo hanggang sa maging champion. Gaano ka-challenging sa'yo ngayon na ganun din ang gagawin mo? Well, as I said, it's a challenge. So, we all know naman for the past years, standing UP both men and women, when I am tasked to start a new program, I cannot say that I can change it right away in terms of skills, in terms of winning. But what I can assure to everybody in the volleyball program, as what Coach Mo said, slowly but surely, but sabi ko nga, if you want to change our story, we have to start changing our culture. So I guess that's why yung mga UP community, UP volleyball enthusiasts, mga sumusupport sa UP volleyball, pinapatawag namin ulit para to bring back the fighting culture of UP. The winning culture of UP na meron dahil sila Nick Cole, sila Jaron, sila Coach Vin. So yun ang mga tinap natin to help me. So lumalabas, ako lang yung bago dito sila, dati na sila. So we really need the help of all the volleyball enthusiasts and the volleyball supporters of UP. Coach, pero what did you like the most about everything? Well, honestly, sabi ko nga, when Chancellor and Coach Mo talked to me, I said, why are you getting me? I just came from a losing season. And they said, it's not about the losing and the winning, it's about how will you, what will you contribute to the program, and how we value you as a coach and as a people of person of volleyball here in our country. So, sabi ko, I take my expectations. I take the expectations slowly but surely with the help of the SGA. The SGA really supports us as well. Sabi ko, we will just put the Laban UP, the Laban UP mantra. We know naman na UP is really done. Nila yung word nila, matapang, matalino. Sabi ko, yun lang pangawakan natin. Laban UP every day, every single day, every single game. No matter what the result is. Sabi ko nga the result is not always important. Important is how they perform every day in practice and every day in training. So yun lang, sabi ko sa kanila, sagaling lang natin. We may not be winners yet this year, but hopefully the culture that we want to change soon. Sana bumalik yung Laban UP culture, yung culture na talagang ipaglalaban yung UP after the very end. So sa reception ng mga bata, doon sa sistema pinasok? Well, they can speak for themselves. Sabi ko naman sa kanila, hindi instant ang pag-change. I cannot change the skills right away. The winning, the numbers of wins, I cannot change it right away. But they accepted that slowly, para ma-change the story nila, we have to slowly change the culture, and that's really happens. So yun lang naman, and I guess the players responding well. They're happy with the support of the new installed OESD Sports Director, Coach Coperas.
Quezon and the SGA. So, yun ang response ng mga players. And sabi ko sa kanila, kung hindi man this year, the legacy that will start ngayon is yun ang nagiging, namin, tawag dito, panahawakan namin throughout the year. Kasi alam naman natin na 40% or 50% of the players went pro. So mga mga key players pa namin yung nawala talaga going to pro 40 to 50%. So most lineup namin are not lined up for the past years. Iba nga dito, 4th year na, 5th year na, ngayon lang wala lineup. So sabi ko, what important is merong gustong lumaban. So ayun, lumabas ulit sila, bumalik yung iba nag-stay. So I guess the manda nila na palaban UP nandiyan. Good, from well, honestly, when UP asked me to coach muna, I'm really reluctant. Kasi I'm afraid kasi UP is a huge community. We know naman gaano kalaki yung UP, gaano katigas yung UP. So sabi ko, am I worthy of this position? So sabi ko kay Coach Paul, let's take it slowly. So sabi niya, sabi si Chancellor, okay, we start first with the program. And then we decide soon, ikaw talaga ang mag-coach. And then Coach Moperasol and Chancellor plan that I process na ayusin muna yung program. And then eventually, sinabi na nila, Coach, ikaw na mag-coach ng women's team. So yun nga, with their persistence and with the vision that they have, yung patience nila, napasabi ko, sige na nga, ako na nga. And imagine me practicing in UP, many people, I don't know sino yan, mga alumni, mga estudyante, pupunta ng gym, they will be saying, Coach, thank you for accepting the challenge. And imagine, wala pa ako na ibibigay sa kanila, but the appreciation that they're giving, and the vision that they're giving the team, the practices, that speaks for itself. The UP community is really supportive. Talagang mahirap talaga mag-promise ng many weeks right away, but they accepted. Sabi nila, we will truly support you slowly, but sabi nga nila, laban UP. Coach, what do you look forward to na lang playing against Ateneo? Well, Ateneo right now is really, good team pa rin yan. Nandiyan pa rin yung mga holdovers from the previous years. Like UP, talaga nawala yung mga key players. But of course, this is UAP. Walang mahina, walang malakas. Sino lang gusto lumaban. So, ang mindset lang namin is pride, mindset lang namin is desire, ang mindset lang namin is we have to believe. So, yun ang sabi namin, no matter what the result is, result will not always be better than performance. So, whatever it is, we have to perform well as much kung ano kaya natin gawin and be better than our best every day. Well, lahat ng goal is to be in the front. Lahat wants to be in the final four. So kami yun muna, we taper it. Kung kakayanin, why not? But of course, sabi ko na, slowly but surely, we start winning games muna. So yun muna. If we start winning games, and then next is to the final four. So yun muna sabi namin, every day, every practice and preparation to win games. We have to compete to win. We have to, excellence is not enough. We really have to compete. We have to compete every day. Compete in mindset. Match all the winners volleyball games live across all platforms anywhere in the world. Yes. That's what Metro UP means. What is the program, the operations end of their program. And I guess, successful naman yung skill natin mga coaches and mga players ngayon sa Petrogas. And I'm happy na sa umpisa pa lang nag-materialize na yung program namin in Petrogas. Somewhat meron din sa youth. What I'm saying to the management, patience. Process. Everything is a process. We may win, we may not win. What's important is process is always be there. So, ang importante lang if all the people na nasa likod mo are okay with the process. And kami, sa PUP, wala kasing pressure to win right away. So, yun ang maganda sa mga players. We just have to fight. Utang, nalaman niyo po. Thank you.
isa lang po, ano mangyayari. Naging adjustments nyo after sa trend, nag-ibalik kayo ng Yung adjustments ko is, nag-adjust na naman ako kasi day by day sa training, nakakapaganda naman ko lang. And then, yun, thankful naman ko kami na ngayon suot ko yung experience. Gano'ng kalaking challenge sir? Kasi mas malaki yung role mo. Ngayon, kasi di ba, naubos yung halos. This season 86, all 8 schools are ready for Kasama ko mga naiwan from last season. Kailangan ko na mag-step na ko. Kailangan ko na makikayat ng Catch all the women's volleyball games live across all platforms. Very excited kasi mas-share na sa kanila yung experience ko as a player before, and I think masaya din na nakita ko yung mga ka-players ko na naglalaro ngayon na ako nasa sideline. At nakalaban mo sila nung sa team na ginagalaw ng team. Very smooth naman kasi tingin ko ready naman sila bago sila sumabak ng carry kami. This season 86, Siguro, one at a time lang din sila kumulo. So, masabi ko rin na ready naman sila sa final. all the women's volleyball games live across all platforms. Maganda yung tapos. Paano yun, i-racing niya na maging maganda. Exclusively on the UAA. Sabi nila sa akin na kung ano yung Season 85 and everything. palang sa performance natin. Kailangan ko iba na yung mga iba na yung team. So, yun lang po yung Ano lang reaction mo dun sa pagka-injure kay Loreen? Tapos paano lang kayo babawi dun sa malaking injury na yun? first kasi hindi na po parang nagay sa training namin. Yun lang kami nagagawa. This season 86, all 8 schools are ready for more. Watch the biggest collegiate volleyball stars back. Catch all the women's volleyball games live. Romo, kamusta yung system ngayon na after Coach OC, Coach George, Coach Jorge yung magiging head coach nyo? Paano niya nadala yung pagiging national team coach niya sa atin eh? So far, okay naman po yung team namin, and so far nakikita namin na nag-work naman yung system ni Coach Sergio, and we're very blessed to have him, especially na yung skills niya, we know na nag-work talaga sa team and effective siya. Paano ba yung system ni Coach Jorge? Ngayon, more on basic kami, madaming pinalit, but it's more of ini-instill niya sa amin yung mag-focus kami sa system from start to finish, which is yung sinasabi nila strong mind. Yung pre-season nyo, ano yung mga naging preparations nyo, tsaka ano yung mga bago sa lineup, mas marami bang rookies ngayon, or sino pa yung mga natira sa team? Okay naman yung naging preparation namin. Yung team namin ngayon, puro bata. So, medyo at first nag-struggle kami, but now nakukuha naman namin yung momentum, and at the same time, mas nag-dual kami to each other. So, yun. Naabutan mo pa ba si Coach O sa team? Ano na lang, how excited are you na pag nagtapat yung Ateneo and UP for Battle Cup Katipunan, si Coach O nasa kabila na minsan naging coach naman? Siyempre excited. Lahat naman ng team, excited kami i-face. So, yun. Your message na lang sa mga supporters ng Ateneo Blue Wings. To the Ateneo community, thank you for all the support, and we hope to see you in the one big time. Thank you. Anong pinakita mo last season? Ayun, anong aasahan pa nila sa'yo this year? Galing sa mga coaches, isaasahan nila na mas mabilis na Josh, mas matapang na Josh, and of course, yung mas may malaking tiwala sa team na Josh. And ayun po, sobrang ganda nung simulan ko last year. And I think kailangan ko na siya ipatuloy kasi gawin ko lang yung best ko all the time, all out performance every game. And para mas malaki yung makontribute ko sa ating year. What pa sino makabawi? Of course, naging silver medalist kami last year, and now our team is aiming higher. Gusto namin mag-champion, and magtatabawaan namin. Yun nga, being rookie MVP, partner ka na ngayon, gano'n ka rin matiwala sa teammates mo na kapag ikaw ay nalililit ng kalaban?
yes, pinagandaan ko na po yan. Pinagandaan na po ng team yan na if ever medyo hirap ako, sasaluhin nila ako and I have been sure sa teammates ko. Alam kong kaya din nila. Alam kong may sasalo sa akin if ever ako lumawan. Championship or bust na itong season na para sa inyo? Championship or bust na season na are you wala bang ibang goal yung Tigers in being champions? Yes po. Ayun po, parang yun lang po, focus kami kung paano kami kami ngayon. Pero of course, isipado namin kasi tayo, nagtsatsagaan namin, ayun po may mga sakripisyo, pero I know what it worth sa season. George, lumaban na kayo all the way. Na-experience mo na yung finals. Medyo nag-bounce na kayo yung kapag this season or nandun pa rin talaga yung kapag natural lang po yung kakabahan ba, pero ako, kaya ko siya overcome and I know kaya din naman yung ko overcome yung kaba. Especially during the game. Thank you. Simulan ng mag-cheer. Your favorite volleyball teams are here. Spikers Net. Radyo Pilipinas 2. 918 AM. At inyo pang napakinggan ang ilan sa mga players and coaches ng UAAP Volleyball. So ayan, bago po tayo magtapos mga kaibigan, ito ilang mga updates lang na medyo kinapos tayo sa oras. Dito po sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference, no? So 6 days before the opening. Ayun, so Feb 20 po ang opening ng PVL. And si Kim D ay bad news for si Mika Reyes po pala. Mika Reyes is out for PLDT mga kaibigan dahil kailangan magpa-opera ni Mika nung kanyang balikat na persistent yung pain since last year pa. And good news naman para po sa Petrogas Angels dahil si MJ Phillips ay magbabalik sa kanilang koponan. Lalong lalakas itong Petrogas, no, kagagaling sa championship sa PNBF Champions League. So all eyes are on the Angels as well, no, bukod po sa Creamline na favorite ni Ma'am Rox at magtatangka ng three-peat ang gusto ng Creamline this season na ito with their new players Denden Lazaro, Revilla and si Bea De Leon. So that ends our program Spikers Net dito po sa Radyo Pilipinas 2 Sports. Maraming salamat Ma'am Mika, Ma'am Rox and Ma'am Nida. Happy Valentine's Day sa inyo and sa ating mga masisipag na kasama po sa Malolos Transmitter. Thank you po. And syempre sa aking Mrs. Happy Valentine's Day and I love you. Ayan, at maraming salamat po sa inyo and syempre, ayan, happy retirement na rin sa ating kasama dito sa Master Control. Take time lang, no, konting oras lang po na lagi po natin kasama every Wednesday, but sa mga susunod na episodes natin sa Spikers Net ay hindi na natin makakasama si Sir Boyet, no? Dahil he is set to retire na, no? On 24, tama? 25th, 25 po ang retirement ni Sir Boyet. And syempre isa pa natin kasama naman sa production si Ma'am Joji, magre-retire na rin. Kaya saludo po sa inyong naging serbisyo sa ating istasyon. Maraming salamat sa mga naging pagsama nyo sa atin, especially kay Sir Boyet na talagang siya nagbabantay sa ating radyo, no? Maraming salamat po sa inyo. And happy retirement and enjoy ang inyong senior moments. Again, ako po si Dennis Hilanga sa ngalan po ng aking partner Timothy Tapales. Maraming salamat po. Until next week, ingat po tayong lahat. Good news para sa